Record high ang dami ng inangkat na bigas pero mataas pa rin ang presyo. Yan po ang puna ng isang samahan ng mga magsasaka. Ang tugon naman ng Agriculture Department sa pagsaksi ni Bernadette Reyes. Nababahala ang isang samahan ng mga magsasaka sa pagbaha ng imported na bigas sa merkado. Parating na po yung anihan ng palay sa Marso. Baka po itong pagbaha po ng imported rice sa ating merkado, magpapababa talaga ang presyo po ng palay. Record high ang importasyon noong 2024 na umabot sa 4.7 million metric tons. Sa datos ng Department of Agriculture, bumaba naman ang ani ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agriculture, tumaas ang imported na bigas sa bansa, hindi lamang para punan ng local supply, kundi dahil na rin sa pagpapababa ng rice tariff sa 15% mula sa dating 35%. Bagamat tumaas yung importasyon noong 2024, malaki naman yung binaba ng lokal na produksyon. Very significant yung reduction and yung import, of course, compensated dun sa losses natin. Because of El Nino, yung sunod-sunod na bagyo, La Nina. This 4.7 could also be reflective na hindi na or very limited na yung smuggled rice. Ang layunin ng bawas taripa sa imported rice, ibaba ang presyo sa mga pamilihan. Sabi noon Agriculture at Finance Departments noong Setyembre, more or less mga 6 pesos yan on the imported rice. Okay? But it all depends on what world prices will look like. The full effect should be felt by January of 2025. I'll put it at 5 pesos na dapat bumaba. Kung 52 ngayon ang kunyari ang bigas, dapat by January nasa 48 na lang yan. Kung 50 ang bigas ngayon, 45 dapat yan by January. sinabi yan ng mga opisyal noong September 24 kung kailan batay sa DA monitoring, nasa 45 to 55 pesos ang kada kilo ng pinakamababang presyo ng local commercial rice sa mga palengke sa NCR depende sa klase. Nasa 42 pesos hanggang 55 pesos naman ang pinakamababang presyo ng imported commercial rice. Sa latest monitoring ng DA noong January 6, may mabibili ng 38 at 40 pesos na lokal pero sa mga piling palengke lang. Bumaba naman kumpara noong Setyembre ang lowest price para sa premium local rice. May pagbaba rin sa lowest prices para sa ilang klase ng imported rice. Pero meron pa ring lampas 60 pesos kada kilo na ayon sa DA ay masyadong mahal. Same pa rin po. Medyo yung iba nababa, yung iba naman po ay same pa rin price. Kaya sa tingin ng Federation of Free Farmers Cooperatives, may pagkukulang sa pinaiiral na patakaran ngayon. Hindi naman nakikinabang yung ating mga consumers. Mahal pa rin yung bigas sa palengke. Kami sa Department of Agriculture, ang pinakamandato at ang focus namin ay ang lokal na produksyon. Yung importation kasi that's entirely out of the government hand. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. May mga nakumpiskang patalim at iba pang ipinagbabawal sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno ngayong bisperas ng pista. Ang isang lalaki nakuhanan pa ng balisong. Saksi live si Dano Tingkungko. Dano? Connie, kahit nasa Quirino Grandstand pa, ang karamihan sa mga deboto ng Poon ay mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad dito sa Quiapo Church para sa inaasahang paglipat dito ng mga deboto. 3 bus ng pulis ang nasa Plaza Miranda galing sa PNP Region 3. Kasama sila sa mga magbabantay sa loob, labas at paligid ng Quiapo Church, lalo bukas sa pagsisimula ng Pista ng Jesus Nazareno. Overall, meron almost 14,000 na personnel ang ide-deploy. Composite na yon, PNP, Coast Guard, Medical, Fire, Jail, and AFP. Wala pa naman tayong namomonitor na any threat, pati doon sa grandstand. Tapos mamaya, I think 4 or 5 a.m. mag-i-start ng umandarang prosesyon. One-way na ang pagpasok sa Quiapo Church sa Villalobos Street papasok ng Plaza Miranda. Dito mahigpit ay pinatutupad na seguridad. Narito ang X-ray machine na karaniwang makikita sa mga paliparan. Mula yan sa Office for Transportation Security sa hiling na rin ng Quiapo Church. Last year po siya, sir, nag-start. Nakipag-coordinate po yung Quiapo Church. Nag-request po sa office namin sa OTS ng assistance po to conduct po ng security
screening checkpoint po dito sa Quiapo Church. Before pa mag-start yung ating piyesta, marami nang in-announce na mga bawal. Bawal magdala ng bag, bawal lang may sombrero, bawal lang may hoodies, bawal yung malalaking gamit. Pero talagang may mga nagdadala pa rin. Siguro yan yung mga kababayan natin galing probinsya na gusto magsimba, may mga dalang gamit, hindi nila maiwan, kaya nadadala pa rin dito. Sa buong maghapon, ito ang mga nakumpiska, mga lighter, patalim, gunting at balisong. Tumangging magbigay ng komento ang lalaking ito na nakuhanan ng balisong. Kumpara sa Quirino Grandstand, mas konti pa ang tao sa Quiapo Church sa maghapon. Bagay na sinamantala ng ilang deboto tulad ng pamilya Aquino. Taon-taon dapat makapunta rito. Kaso ngayon lang po nagkaroon ng chance na makapunta po ulit dito sa Quiapo Church. Si Eden, na 5 taon ng deboto ng Nazareno matapos daw gumaling ang malalang sakit sa bato ng kanyang ina. Yung mother ko dati, muntik ng kasi nagkasakit. Tapos hiniling ko lang din sa kanya. Naging okay naman siya. Siguraduhin malakas yung katawan, huwag magdala ng sobrang pera, huwag magdala ng sobrang gamit, alahas o mamahaling mga relo. At kung maaari, iwan nyo na lang yung mga anak nyo sa bahay para hindi magkaroon ng tsansa ng pagkawala. At Connie, tulad sa maghapon, hanggang sa mga oras na ito ay maaliwalas pa rin ang sitwasyon dito sa Quiapo Church kung saan patuloy pa rin isinasagawa ang mga misa kada oras. At para dun sa mga may planong pumunta rito, pakatandaan, one-way pa rin yung papasok dito mula Villalobos papasok ng Plaza Miranda. At live pa rin mula rito sa Quiapo Church para sa GMA Integrated News. Ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Balitang abroad, nagliparan ang mga lalagyan ng bagahe sa paliparan sa Saudi Arabia dahil sa malakas na hangin at ulan. Ang malakas na hangin naman sa Amerika nagpalala pa sa wildfire doon. Ating saksihan. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. Yan ang banta ni US President-elect Donald Trump sa grupong Hamas, kaugnay na nagpapatuloy na gyera sa Israel. Sa January 20 ang inaugurasyon ni Trump. Giit niya, matagal na dapat pinalaya ng Hamas ang mga hostage at hindi raw dapat nangyari ang pag-atake noong October 7, 2023. Sagot naman ng Hamas, papalayain lang nila ang mga nalalabi nilang hostage kung ititigil ng Israel ang gyera at aalisin ang mga sundalo nito sa Gaza. Tugon dito ng Israel, hindi nila ititigil ang gyera hanggat hindi nabubuwag ang Hamas at napapalaya ang lahat ng mga hostage. Sa kaparehong press conference, nagpahiwatig din si Trump na bibigyan ng pardon o patatawarin ang mga kinasuhan kaugnay ng January 6 Capitol attack. People that were doing some bad things weren't prosecuted, and people that didn't even walk into the building are in jail right now. So we'll be looking at the whole thing. Nagkulay pula at kahel naman ang bahaging yan ng Los Angeles sa California dahil sa nagpapatuloy na wildfire na nagsimula sa isang residential area roon. Mahigit 1,000 ektaryang lupa na rin ang nasunog. Us-usan ang pag-apula ng mga bumbero, lalo't mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. May mga aircraft na ring sumalok ng tubig mula sa Pacific Ocean para ibuhos sa apoy. Nagdeklara na ng state of emergency sa lugar at nakaposisyon na rin ang mga truck ng bumbero, aircraft at mga otoridad sa Southern California sakaling kumalat pa ang apoy. Nilipad at binalibag ng malakas na hangin ng mga luggage container na yan sa Jeddah, Saudi Arabia. Nangyari yan sa isang airport sa gitna ng malalakas na ulan at thunderstorms doon. Pare, hold. Pare, hold. All parking here in Gate 12, all car is accidentally touched by all containers. Kasama sa mga napuruhan ng masamang panahon ang Mecca na itinuturing ng mga Muslim na holiest city. Nagmistulang ilog ang mga kalsada dahil sa baha. Lumubog sa tubig ang mga sasakyan. Nagpadala na ng rescue teams para tulungan ang mga stranded na residente. Sa forecast ng National Meteorological Center ng Saudi Arabia, inaasahang magpapatuloy ang moderate to heavy rainfall at thunderstorms ngayong linggo. Para sa GMA Integrated News,
Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nananatili ang illegal presence ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas ayon sa Philippine Coast Guard. Lumayo man sa dalampasigan ng Zambales ang tinaguriang monster ship ng China, may pumalit namang ibang barko ng China Coast Guard. Saksi si Chino Gaston. Lumayo na mula Zambales ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Tinawag na monster ship ang CCG 5901 dahil sa laki nitong 12,000 gross registered tons. Pero agad naman pumalit dito ang China Coast Guard vessel 3103. China Coast Guard 5901 left, but initially we thought it is leaving for good. And then eventually we realized this morning that it is not a total departure of the China Coast Guard. It is just going to be replaced. Nababahala ang pamahalaan sa pananatili ng monster ship sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa huling monitoring ng Philippine Coast Guard, nasa 30 nautical miles na ito mula Bajo de Masinloc. 3 araw na itong binubuntutan ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. Kahapon habang sinusundan ang monster ship, lumapit raw ang isang military helicopter ng People's Liberation Army Navy at nag-hover o nanatili sa ibabaw ng BRP Cabra ng higit kumulang 20 minuto. Hindi ito ang unang beses na nagpalipad ng military helicopter ang China para iharas ang mga barko ng PCG. Noong Disyembre, sumali na rin sa pagbuntot sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc ang isang Chinese warship. Sabi noon ng National Maritime Council, hindi pa rin sapat na dahilan ito para itapat ang Philippine Navy para daw hindi lumala ang tensyon. We have always measured response in carrying out maritime law enforcement and also in challenging the unlawful presence of the Chinese Coast Guard. This just goes to show that it is the Chinese government that is escalating the tension, that they are provoking us. Dahil sa masamang panahon, papalit sa BRP Cabra ang mas malaking BRP Teresa Magbanwa para bantayan ang Bajo de Masinloc. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang China tungkol sa insidente. Pero iginit nilang makatuwiran at alinsunod sa batas umano ang pagpapatrol at law enforcement activities ng kanilang Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.